Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka ang iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? And it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. Kinuwestiyon ni Represor Jude Asidre ang umano'y pagmamadali sa planong Blue Ribbon Subcommittee hearing ni Senator Rodante Marcoleta kung saan inaasahang ipapatawag sina Antonio Trillanes at mga kinatawan ng DOJ at NBI. Ayon kay Asidre, mahalagang tiyakin na ang pagdinig ay hindi magagamit bilang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, dapat manatiling nakatuon ang pansin sa mga usaping may direktang kinalaman sa proseso ng impeachment. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka ang iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? And it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. Committee to be chaired by Senator Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, iisasama niya si Trillanes, DOJ, tsaka NBI. To siguro explain their side on the recent Senate. How would you interpret this development? I would react with caution, no, kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate, pero ang pagkakaalam ko katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee, hindi plenary. The plenary organizes the mother committees, and then the mother committee, kumbaga ito in this case the Blue Ribbon, is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary, which I'd like to presume hindi naman sila nag-session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kailangan gusto kong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo. Pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan, at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa Ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum, no? The Ombudsman at the moment, because cases have started to be filed. Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga, babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies, para sa hapon sa impeachment, medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Wag naman ng ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka ang iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? So I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability.
Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong, kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa ombudsman. I think the process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? So, yun lang yung punto ko regarding dun sa pag-create ng Subcommittee. subcommittee.